Tinanong ng Master Crafter ang kalagayan ng ginawa niyang Tessaiga. Giit ni Mayoga na nagamit ng bida ang kapangyarihan ng espada kaya nais daw itong subukan ni Totosai. Merong lava sa paligid kaya tumakbo si Joken at hinanap si Totosai tungkol sa pinapagawa niyang espada. Pero may mensahe na umalis ito kaya lagot siya sa Master dahil inaasahan nito ang espada kaya humingi siya ng tawad. Subalit di siya sinaktan ng Master kaya nanibago siya. Iniisip pa rin ni Kagome ang banal na hiyas. Nang biglang kumidlat dahil dumating si Totosai na hinamon ng bida at pinalo nito ang Tessaiga kaya nalaman ng matanda na di na maganda ang kalagayan ng espada. Muling umatake ang bida ngunit sinalag lang nito ng leather. Saka sinabi ni Mayoga na ito ang gumawa ng Tessaiga. Nais daw ng matanda na wasakin na lang ang Tessaiga pero di pumayag si Inuyasha. Giit ni Mayoga na dapat siyang makinig upang magamit ang potensyal ng Tessaiga. Subalit nais pala nitong gamitin ng bida upang protektahan siya kay Sesshomaru. Nang dumating si Sesshomaru ay sinabi naman ng matanda na talunin muna nito si Inuyasha upang gawan siya ng espada. Kaya nainis si Kagome sa balimbing na matanda. Agad na sumugod si Sesshomaru ngunit umatake na rin si Inuyasha. Kaya naiinis si Kagome dahil gumawa lang ng gulo ang matanda. Si Mayoga ay nakay Miroko na kung saan siya mas ligtas. Wasak-wasak na ang paligid dahil sa labanan ng dalawa at sa pagsugod ni Sesshomaru ay gumamit siya ng lason at napatalsik ang bida. Di makatama ang bida tapos nahuli pa ang kanyang kamay saka tinanong ni Sesshomaru kung gagawa na ba siya ng espada subalit inatake siya ng matanda pero si Inuyasha ang tinamaan kaya binetukan ito. Giit ni Totosai na ginawa niya na ng espada si Sesshomaru pero di niya ito ginagamit. Ngunit nagalit lang si Sesshomaru kaya umatake si Totosai at nagkaroon ng apoy ang buong paligid tapos nakatakas na sila Inuyasha sakay ng mga alaga. Akala daw ng matanda ay malakas si Inuyasha kaya binetukan siya. Tinanong nila ang Tenseiga ni Sesshomaru kaya sinabi ng matanda na ang kakayahan nito ay pagpapagaling kaya pala ayaw ito ni Sesshomaru. Tapos kinain nito ang pagkain dapat nilang lahat kaya tinusok ng monk. Tinanong din ni Joken ang tungkol sa espada ng Master. Kaya naman hiniwa siya gamit ito. Subalit di siya namatay dahil di nakakapatay ang Tenseiga. Nang lumabas ang isang water dragon kaya ginamit niya na lang ang letigo at kuko upang matalo ito. Saka kinuha niya ang kamay upang pangontra sa Tessaiga. Aalis na daw ang matanda dahil di siya maprotektahan ni Inuyasha. Ngunit kukunin pa nito ang Tessaiga kaya binukulan na naman siya saka ito umalis. Subalit nagbalik ang matanda saka tumalsik ito dahil nahanap sila ni Sesshomaru na sumugod at ginamit ang bagong kamay nito sa Tessaiga. Tinamaan nito ng laso ng bida. Nais daw makita ni Sesshomaru ang wind scar ng Tessaiga. At namangha naman si Totosai dahil alam ni Sesshomaru ang sikreto upang ma-master ang Tessaiga. Napapaatras ang bida sa patuloy na pag-atake ng kuya hanggang sa mapatalsik. Alam ng bida na balak ng kalaban na wasakin ang Tessaiga. Kaya sa muli nilang pagtutuos ay pinili niyang saluhin ng suntok para protektahan ng espada ngunit napatalsik siya nito. Gumawa ang kalaban ng mayasma at saka siya inatake at dahil nalaman ng bida ay pinigilan niya ang plano ng kapatid gamit ang kakayahan ng espada. Ngunit iniligtas naman ng Tenseiga ang buhay nito. Di tinamaan ng mga kaibigan at nalaman na rin ng bida ang wind scar. Inayos ng matanda ang espada at binati ang bida sa nagawa. Pero alam daw ni Totosai na pinrotektahan ng Tenseiga si Sesshomaru. At naramdaman din daw ng bida na totoo ang sinasabi ng matanda. Lumapit ang isang bata sa nagpapahingang Sesshomaru. Binigyan din siya nito ng pagkain pero sinabing di siya kumakain nito. Kaya nagnakaw ng isda ang bata kaso nahuli siya ng mga tao at sinaktan ng mga ito. Kinabukasan ay sinusubukan niya pa rin makipagkaibigan kay Sesshomaru na nagtanong sa kanyang mga sugat na ikinatuwa ng bata. Pag-uwi ng bata ay nakitang umiinom ang isang lalaki. Ngunit nandyan na ang mga lobo kaya nilapa ang mga kasama at maging siya ay nahuli ng mga ito sa tubig. Saka hiningi sa kanya ng lalaki ang banal na hiyas na agad niyang binigay pero pinatay din siya nito. At ang mga lobo ay nagpatuloy sa pagkain sa mga tao. Naramdaman ni Kagome ang presensya ng banal na hiyas. Samantala tumatakbo ang bata at nadapa pa ito kaya nahabol siya ng mga lobo. Hinahanap naman ni Joken ang master niya. Nang tinamaan siya ng bato dahil dumating ang master. Naamoy nito ang dugo at nakita nilang ito ang batang babae. Nakikita ni Sesshomaru na pinapahirapan ito ng mga demon kaya ginamit niya ang espada para iligtas ang batang mabait sa kanya at di naman makapaniwala si Joken. Nakita nila Inuyasha ang mga pinatay ng mga lobo at pinaligiran pa sila ng mga ito, ngunit nang mapatay ng bida ang marami ay natakot ang ibang lobo saka umalulong. Naramdaman ni Kagome na papalapit ang banal na hiyas saka dumating ang lalaking wolf. Naramdaman ni Kagome na nasa mga kamay at paa nito ang banal na hiyas. Di raw nito gusto ang amoy ni Inuyasha kaya inatake siya ng bida ngunit tumalon at nagawa siyang tamaan sa mukha. Parehong mainitin ang ulo ng dalawa saka nagpakilala itong leader ng Wolf Demon Tribe na si Koga. Matapang itong nakipagtuos sa ating bida at ang mga lobo ay nagbabalak din kaya tinakot ni Kirara ang mga ito. Nakailag ito at nasipa ni Inuyasha at nabutas ni Koga ang isang bahay. Naisip ng bida na pagkakataon nito upang gamitin ang Tessaiga subalit bago magtama ang dalawa ay nalaman ni Koga ang panganib kaya mabilis silang tumakas ng mga alaga. Maghapon silang naglibing ng mga pinatay ng mga wolf. Giit ng monk na pabor
nag-explore siya sa paghahanap ng banal na hiyas pero tutol siyang gamitin ito ni Inuyasha para maging full demon. Kwento ni Shippo nang sinakop daw ng mga wolf demon ang teritoryo nila kaya umalis sila sa gubat. Hinanap ni Sango si Kirara na nakita daw ni Kagome na kasama ni Inuyasha. Samantala tinutulungan pala ni Kirara si Inuyasha na ma-master ang paggamit ng Tessaiga. At nang matapos ang training ay may napansin si Kirara dahil nanunood pala ang mga lobo. Kinabukasan ay nag-report kay Koga ang mga lobo. Saka nagplano siyang kunin si Kagome dahil nararamdaman nito ang banal na hiyas. Sinusundan ni Inuyasha ang amoy ng mga lobo at nang binatikos ni Shippo ay narinig niya ito kahit malayo. Nagpatrol sila Sango sa paligid kasama si Kirara. At pagbalik sa mga kaibigan ay sumugod ang maraming lobo na inatake si Inuyasha patungo sa bangin. Binanata nila Sango at Miroko ang ibang mga lobo nang biglang dumating si Koga at kinuha nito si Kagome saka tumalon sila sa bangin at matapang itong kumapit sa mga bato at umakyat sa kabilang lupain. Subalit dumating ang mga demonyong ibon na nais patayin si Koga kaya nagpatulong kay Kagome kung sino ang merong banal na hiyas. Pero walang nakita ang dalaga kaya tumakas na lang sila. Nagbalik si Koga sa base kaya nakita ni Kagome ang maraming kasamahan sa tribo. Tinulungan ni Miroko si Inuyasha. Saka nagbalik sila Sango na di naabutan sila Kagome dahil may nangialam na demon bird at napakarami daw ng mga ito. Dahil sa mga kabute ay nalaman nilang nakidnap din si Shippo kaya sinundan nila kung saan ang direksyon ng mga ito. Dinala ni Koga si Kagome sa pugad at nais siyang kainin ng mga kasama pero sinabi ng leader na papatayin niya ang gagalaw dito. Si Shippo ay nakasabit pala sa buntot ni Koga kaya ipinakain ito. Ngunit sinabi ng dalaga na di siya tutulong sa tribo kaya ibinigay si Shippo sa kanya. Dumating ang dalawang nakaligtas mula sa pag-atake ng mga demon bird. Inamin ni Koga na inuubo sila ng mga demon bird dahil ang isa dito ay may taglay na banal na hiyas kaya kailangan nila si Kagome para malaman kung nasaan ito. At nakita ni Shippo na napagkamala ng mga wolf na pagkain ang mga mushroom niya kaya wala nang masundan na direksyon sila Inuyasha nang maamoy niya ang napakaraming demon bird na paparating kaya kaagad niyang tinapos ang isa nito. Samantala nagpanggap si Shippo na si Koga para makatakas. Pero nalaman din ng mga ito dahil sa kanyang buntot kaya kumuha ng sibat ang dalaga at tumakas sila. Subalit isang bangin ang nasa labas ng base kaya inihagis na lang ni Kagome si Shippo at pinigilan ng kadena ng wolf para makatakas ito. Kakainin na sana si Kagome pero nahulugan ito ng baboy na nahuli ni Koga. Nang makitang nakatakas ang kasama ni Kagome ay nagpa siya itong gawin siyang asawa. Ngunit sinampal siya ng dalaga na ikinatakot ng lahat ng tauhan. Giit ni Kagome na nagde-date na sila ni Inuyasha. Kaya nagpa siya si Koga na patayin si Inuyasha para mapasa kanya na si Kagome. Patuloy ang pagkatay nila Inuyasha sa mga dumating na demon bird. Naisip ni Miroko na magpadagit si Inuyasha dahil baka nasa pugad ng mga ito si Kagome kaya agad na nagpadagit ang bida. Nakita ni Shippo si Inuyasha saka sumakay siya kina Kirara at sinabi ni Miroko ang plano. Ngunit sinabi ni Shippo na nasa Demon Wolf si Kagome kaya bumaba na ang bida pero iniwan siya ng mga kasama. Naghanda ang Demon Tribe para patayin ang Demon Bird na may banal na hiyas. Nakita sila ng isang Demon Bird at umakyat si Koga dala si Kagome ngunit nagawa pa rin niyang patayin ang marami sa mga ito at ang mga kasama ay nakipaglaban na rin. Naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas mula sa napakalaking Demon Bird. Ngunit nais din pala ng mga ito na kunin ang banal na hiyas ni Koga. Sinabi ng dalaga na nasa bibig ang banal na hiyas nito ngunit muntik na silang makain. Pinabantay ni Koga si Kagome sa mga bata niya saka kumuha ng sibat at sumugod. Tapos tinawag siyang ate ng mga Demon Wolf dahil jowa daw siya ng kanilang leader ngunit nadagit ang isang kasama. Kaya inatake ni Kagome at nagawa niyang mailigtas ang kasamahan. Subalit dumating pa ang marami na tinapos ni Inuyasha at agad na yamakap ang dalaga. Saka hinigop ni Miroko ang napakaraming Demon Bird. Giit ni Koga na busy siya ngayon pero tiniyak nitong sa kanya na ngayon si Kagome. Kaya pag natapos na daw siya sa Demon Bird ay si Inuyasha ang isusunod niya. Nainis ang bida at pasugod at nang maramdaman ay sinabi ni Kagome kay Koga ang lokasyon ng kalaban kaya nagselos si Inuyasha. Muntik nang tamaan si Koga saka ginamit niya ang sibat ngunit naipit ang kamay. Kaya sinipa ito pero nahulog ang banal na hiyas sa braso. Sinabi ng bida na manood ito sa kanyang gagawin. Kaya kahit may dalawang hiyas na ang ibon ay inatake niya ito ng full power at tuluyang naglaho. Tapos tinulungan din nila si Koga ngunit nagtataka si Inuyasha kung ba't kinakampihan ito ni Kagome. Nais pang lumaban ni Koga pero pinadapa ng dalaga si Inuyasha. Saka sinabi sa mga wolf na dalhin na ng mga ito ang leader nila. At sinabi ni Kagome na di naman ganon kasama ang mga wolf. Kinabukasan ay napatanong ang dalaga kung makakalaban ba nila ang mga demon wolf. Saka kinausap niya ang nagseselos na Inuyasha pero ayaw pang umamin. Nagsorry siya kay Inuyasha ngunit nagseselos pa rin ito kaya sinabi ng dalaga na wala siyang nararamdaman kay Koga. Subalit nagsimulang mag-away ang dalawa at sinigaw-sigawan lang siya ng dalaga saka umalis. At natakot si Inuyasha pero ayaw niyang umamin. Nasa bahay na si Kagome pero mainit pa rin ang ulo kaya napagod
napagsabihan ng lolo. Pagpasok sa school ay nalaman niya sa mga kaklase na sinabi pala ng lolo na meron siyang psychological disorder. Isang batang estudyante ang palaging sama-sama kay Hojo. Pero walang pake si Kagome kaya inisip ng mga kaklase na meron na siyang kasintahan. Naiinis si Shippo dahil ang engot na si Inuyasha lang ang nakakapunta sa mundo ni Kagome. Naramdaman naman ng bida na may nagsasabi sa kanya ng di maganda. Giit ni Kaide na kailangan nila si Kagome ngunit matigas talaga ang ulo ng half-demon. Si Miroko naman ay sinamantala na manghula sa mga kadalagahan sa nayon. Saka sinabi ng monk na wag muna silang magtungo sa balon upang di mahiya si Inuyasha na sunduin si Kagome. Siniguro ng bida na walang nakakakita bago siya pumasok sa balon. Si Kagome naman ay sinasabi kung gaano nakakainis si Inuyasha kaya inisip ng mga kaklase na mapanganib ang jowa ni Kagome. Lihim na nagtungo si Inuyasha sa silid ni Kagome na magulat siya kay Sota. Saka dumating ang ate nito kaya sinabi ni Inuyasha wag sasabihing dumalaw siya at usapan itong lalaki sa lalaki kaya di nga ito sinabi ni Sota. Habang naliligo ay napagtanto ni Kagome na naintindihan na rin niya ang nararamdaman ni Inuyasha. Samantala ang bida ay dinumihan pa ang balon dahil sa taas ng pride na nakita ng mga nagmamasid na kaibigan. Kinabukasan ay niyaya siya ni Hojo na manood ng sine. Ngunit balak na sana niyang magtungo sa feudal era pero napilit siya ng mga kaklase dahil mas mabait daw si Hojo kaysa sa kinikita niyang psycho. Nagdalawang isip si Kagome na pumasok sa balon dahil baka galit pa rin si Inuyasha. Samantala naghihintay pa rin ang bida kaya nainis na si Shippo. Ngunit wala rin ideya si Shippo sa mga babae kaya tanungin na lang daw nila si Kaide pero magkukunwari na hindi sila Inuyasha ang tinutukoy niya kaya nagkasundo ang dalawa. Nagsimulang magkwento si Shippo at ginamit ang husay sa pagdrawing upang may larawan ng mga nangyari dahil matapos iligtas ng aso ang pusa ay ang wolf pa ang kinampihan nito kaya nag-away ang dalawa na nagdulot ng pag-uwi ng pusa sa balon. Giit ng matanda na dapat aminin ng aso ang pagkakamali pero di makapag-react si Inuyasha dahil ayaw pahalata na siya ang nanghihingi ng advice. Ngunit matapos niyang marinig ang advice ay nagtungo na si Inuyasha na walang alam na magkasabuhat sila Kaide at Shippo. Nainis si Kagome nang magtanong si Sota tungkol kay Inuyasha kaya sinabi ng kapatid na wala talagang magtatagal sa mga bruha. At nang matutulog ay di maipagkakaila na namimiss niya na si Inuyasha. Dumating ang bida at narinig na napapanaginipan siya ni Kagome ngunit nasabi ang magic word kaya dumapa siya. Tapos tumunog ang alarm kaya di alam ang gagawin at nang magising ay nalaman ni Kagome na nagpunta si Inuyasha. Kinabukasan ay nagsorry siya dahil di na naman siya makakarating sa date nila ni Hojo. Saka sinabing sa babaeng kasama nito palagi na lang siya makipag-date. Kaya inisip tuloy ni Hojo na nagseselos lang si Kagome. Nagbalik na si Kagome sa feudal era at di inaasahang humingi ng tawad ang half-demon pero sa alarm clock pala ito nagso-sorry kaya nagagalit na naman si Kagome na pinigilan ng mga kaibigan para magkabati na sila. Pero nagalit sa kanila ang bida dahil pinapanood pala sila ng mga ito. Pinakita ni Shippo ang mga drawing pero nalaman na sila pala ang isinasalaysay nito kaya nahiya si Kagome dahil pinakita na daw ito ni Shippo sa buong village. Natutulog ang isang demon wolf na ginulat ng kasamahan at nahulog ito sa tubig. Nakita nilang dumating ang northern tribe dahil nais pala ng mga ito na makipagsanib puwersa upang kunin ang banal na hiya sa isang kastilyo. Subalit tumanggi si Koga dahil meron pa daw siyang uunahin. At napansin naman ng mga ito na nagpapagaling pa si Koga. Subalit ang ilan sa mga kasama ay nais sumali sa northern tribe. Pero si Koga ay nais munang mapatay si Inuyasha. Naramdaman ng dalaga ang banal na hiya sa bali-balitang giant bear na nanggugulo sa lugar. Subalit mas interesado si Inuyasha na unahin si Koga. Giit ni Shippo na kalaban niya kasi ito kay Kagome kaya tinamaan siya. Dumating ang mga mandar ambong na nais kunin ng mga dalaga. Subalit muntik na sila ng puno na winasak naman agad ni Sango. Saka nakita ang giant bear na may banal na hiyas na inatake ng bida. Subalit dumating ang mga insekto ni Narako at pinutakte ito saka kinuha ang banal na hiyas kaya ito natalo. Samantala sa kastilyo ay isang malakas na babaeng demon ang di pinayagang kunin ang banal na hiyas. Saka dumating ang mga demon wolf na umatake ng mga sibat ngunit pinatalsik lang ng pamaypay ang mga ito. At sabay-sabay din sila nitong tinapos mula sa malayo. Nagbalik naman ang demon wolf na taga northern tribe na nagbigay ng banal na hiyas at humingi ng tulong kay Koga na inilagay ito sa kanang braso. Subalit namatay bigla ang nagdala nito. Winasak ng bida ang gate at nakita ang mga patay na demon wolf. Ngunit gamit ang pamaypay ay pinakilos ito ng babae na pinagtulungan nila pero wala itong katapusan na parang mga zombie. Nang maramdaman na paparating na si Koga ay pinalutang nito ang mga bangkay at pinasugod kay Inuyasha saka pinatalsik ang mga dugo sa kanya. Kaya naman pagdating ni Koga ay inisip niyang si Inuyasha ang pumatay sa mga demon wolf. Nagpaliwanag si Kagome pero di rin ito nakinig. Naisip ni Miroko na naset up lang pala sila. Subalit wala nang makakaawat kay Koga sa pag-atake na mas lumakas dahil sa banal na hiyas na nagmula pala kay Narako kaya nahihirapan ang bida. Tinamaan niya ang bida sa katawan saka naisip nila Miroko na nandoon din si Narako kaya umatake si Sango sa loob ng kastilyo. Saka nakita nila ang babaeng demon na nagpakilalang si Kagura na naglabas ng laruan na naging isang puppet ni Narako upang tapusin sila.